hindi ako magtrabaho. Pero kung iisipin mo, kung magtatrabaho ko with the minimum wage, let's say may 500 ka a day, pero paano mo mababayaran yung utang mo ng ganun na napakarami kung 500 lang ang sahod mo a day? Sa mga ganitong situation, the only option is magpakamatay. Tatalo na ba ako dito sa sa dagat? So what's up? Mr. Bankrupt is here. So baon ka rin ba sa utang? This is my first ever video dahil gusto kong i-document ang aking journey sa pagkakabaon sa utang, no? At I don't know what to do right now because I'm really bankrupt, and but I really believe na makakaahon din ako, and I wanna share and I want to document this journey of my life, which is I'm truly bankrupt gid, as in okay lang sana kung yung problem mo is wala ka lang pera, pero ang stage ko ngayon na gusto kong i-share is talagang nandun kami sa negative na situation, which is baon sa utang. Ang aking utang is sumabot ng 1.6 million, and that is because of my mistakes. And as in, aminado ako na I na mismanage ang lahat, and siguro gagawa ako ng mga video na reality na mga katulad namin. Look, I have my car, but the reality is I have a lot of debts. So ayun, meron akong utang sa GCash, GLoan, GSave, GCredit. May utang kami sa bangko, 2 credit card, at sa tao, which is alos nasa 400,000, and sa mga suppliers. At ngayon, andun na ako sa punto na wala na, zero, bankrupt. Hindi pumatok yung business. Patok yung business, kaso because of my mismanagement is ayun, ubos na lahat ng pera at hirap na ako maibalik sa mga investors. As in zero, wala. Ang car na ito ay hindi pa tapos sa pagbabayad, 4 years na, 1 taon na lang. So sobrang problem dahil once na makuha pa itong sasakyan na ito, I really have nothing na gid, as in. So anong dapat kong gawin in this situation? You know what? That's why ang situation ko ngayon ay based sa aking pagkakasolve ng utang namin sa lahat is umabot ng 1.6 million or something like that. And the problem is wala akong trabaho. So the best na pwedeng magawa is mag-business. Pero ang tanong, ano pa bang business ang pwede nating gawin kapag ganito yung situation natin? This is real life, mga kapatid. Baon ako sa utang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam nyo, ginawa ko na marami ng bagay akong ginawa. Lumapit na ako sa mga isa pa. Dahil nga may utang ako sa GCash, yung lolonan ko na bangko or lending, hindi na ako mapapautang dahil na-report na ako sa, ewan ko kung anong commission yun sa GCash, na-report ako dahil hindi ko nababayaran. So, sobrang laki ng problem ko, mga kapatid, no? Yung GCash is umaakit ng interest. Ang credit card umaakit ng interest. Yung mga investors ko, sira na ang pangalan ko, reputation, dignity. I don't have word of honor. And meron akong monthly na binabayaran, and meron kaming business, pero the business is hindi siya ganun talaga dahil may empleyado ka, and as in sobrang hindi siya ganun, hindi niya kaya. So that is the problem. And in real life, I know some of you is pwedeng sabihin na talagang kasalanan ko pagbayaran ko. Yes, I admit it. But I know to myself na hindi ko ginawa ang lahat na yun for bad. This is the video, the vlog.
paano ba ito masosolve? At maraming nakakilala at alam ng mga tao na hindi ako ganun, hindi ako masamang tao. Ang pinaka kasalanan ko ay naging relax ako and yes, mistakes ng isang normal na tao. Masyadong nakampante, confidence dahil well, kumikita ka, may business ka, akala mo magfo-flow ang money, so gastos dito, gastos dyan, magpakaliwaliw-liwaliw sa buhay, experience dahil may darating naman ng mga customer eh. And now, after 2 years, 3 years, hindi ko namamalayan na wala na pala. Wala na, and baon ka na sa utang. Hindi mo na ma-return ang mga investments, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So well, I admit, sobrang laki ng mali ko because I missed the management and naging magastos ng sobra at naging pabaya. But you know what, this is the truth, no? God knows kung sino ako, and alam ng marami, kung makikilala nyo lang ako kung anong ginawa ko sa money, especially helping other people. That is hindi ko pwede masabi ang aking identity, but I want to join in my journey of kung paano masosolve. Because kung meron man ako may share na maganda dito, I really believe na may Diyos, no? So even though malaki ang aking pagkakamali at pagkakasala, I know that the mercy of the Lord is greater than my sin and my mistakes. So I still hoping and believing na matatapos tong journey ng paghihirap ko. And the important thing is I learned the lesson. Ang totoo, naging magastos talaga kami at hindi namin na-manage ng maayos. Well, that is the reality, lalo na kapag nakahawak. Totoo tong sinasabi ko, nakahawak kasi kami ng malaking pera. So, enjoy sa paggamit ng money. And na-lose kami ng control. Well, I believe na this is one of part of the journey of life, but I really don't know how to solve it. You know guys, I experienced to sell a pen sa mga tao, and ngayon nga nag-iisip ako namang malimos dahil sa hirap ng situation ko ngayon. Mahirap din naman na mangutang sa mga tao, which is sinubukan ko na, ang dami kong nilapitan, and ang hirap naman magbitaw. So anong kailangan kong gawin? So hindi ko rin alam. I don't know what will be the reaction of people na makakakita nito, kung mapapanood man. But I just wanna share to you this situation. I don't know kung may mga kaparehas ako ng ganitong situation. Mukhang big time, mukhang okay, pero ang totoo, baon na baon sa problema, sa utang, finances, and sobrang stress. So I hope and I pray to the Lord na kakawaan niya tayo. Yes, may kasalanan tayo, may kasalanan ako, and I really admit it. So join with me kung paano mag-move ang Panginoon ng kanyang grace sa atin ng mga makasalanan at maraming pagkakamali, at higit sa lahat, baon sa utang. So hope to see you next video. Please like and share sa mga kilala nyong katulad ko rin, or kung ikaw, comment or kung anong pwede mong masabi sa kalagayan na ganito and how we can solve this. You are pressured sa mga tao na kinauutangan mo, sa mga commitments na hindi mo na-meet, sa mga nasabi mo na hindi mo nagawa, kung paano mo bubuhayin ang family mo, kung paano mo babayaran sa sasakyan mo, kung paano mo masosolve lahat ng atraso mo. The only choice is tumakas, lumayo, umalis, sirain ang sarili. Pwede kang mang-hold up but we will never ever do that, because we gonna trust the Lord our God. And that is the good thing. If we have God, meron tayong blessed hope. Kahit na sabihin ko sa'yo, mali talaga ako, makasalanan at maling-mali, kasalanan ko ang lahat, ano pa magagawa ko? Kasalanan ko talaga. That's why I ask for the grace and mercy of the Lord.
Jesus Christ sa atin. So I hope that you will join me in this journey. Kung ano mga hakbang ang gagawin natin, kung paano masasolve tong million na utang. Ay nako, kakaawa naman ako. Ba't tayo kung ipakita to sa family at mga umasa sa akin. So join with me. Nandito ako ngayon sa lugar kung saan maraming dumadaan para bang kwan. And naghihintay tayo ng mayaman na darating. Baka may magbigay sa atin. Hindi, joke lang. So, ang totoo, nagpaplano akong mamalimos. Pero, paano ko mamamalimos kung ang ganda ng forma mo? 'Di ba? So, wala. Asa tayo kay Lord. So, I don't know what is the next topic. But, please join with me. Like and subscribe. Or, like, kung saan ko man tong platform ilalagay. So, and most especially, please pray for me. If you're a Christian, if you believe in the Lord Jesus Christ, please pray for me sa isang katulad kong makasalanang nilalang. So, see you next video. I hope that God will have mercy on us. Hallelujah. Thank you and peace.